Isa sa mga nasasaktan ng lubusan ngayon dahil sa nangyari sa kay Sandro Mulak ay ang kanyang ina, ang babaeng nagluwal sa kanya sa mundong ito. Ating lubos na kilalanin ang nanay ni Sandro. The Philippine Showbiz List presents Sino ang tunay na ina ni Sandro Mulak? Edith, the woman who brought Sandro into the world. Si Edith Malyari ay isang pagmahal at tunay na ina ni Sandro Mulak na anak niya sa dating child superstar na si Nino Mulak. Bagamat hindi siya isang showbiz personality, si Edith ay naging bahagi ng buhay ng publiko dahil sa kanyang relasyon kay Nino at sa kanilang anak na si Sandro. Ikinasal sila Nino at Edith noong 2000 at nagkaroon ng isang anak, si Alessandro Sandro Martino Milyari Mulak, na minahal at inalagaan ni Edith ng buong puso. Gayunpaman ang kanilang pagsasama ni Nino ay hindi nagtagal at nauwi sa hiwalayan noong 2005. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nanatili si Edith bilang isang dedikadong ina na handang gawin ang lahat para sa kaligayahan ng kanyang anak. Matapos ang kanilang paghihiwalay, nagkaroon na rin ng kanya-kanyang buhay sina Edith at Nino. Si Edith ay lumipat sa New York, USA, kung saan siya nagsimula ng bagong pamilya. Sa kabila ng distansya, hindi nawala ang koneksyon ni Edith sa kanyang anak na si Sandro. Sa tuwing may mahabang bakasyon si Sandro, siya ay pumupunta sa New York upang makasama ang kanyang ina. Ang kanilang mga bonding moments ay puno ng pagmamahalan at kasiyahan, lalo na't itinuturing ni Sandro ang kanyang ina bilang kanyang forever brunch and travel partner in crime. Si Edith ay isang ina na walang kapantay sa kanyang pagmamahal at suporta para kay Sandro. Bagamat malayo siya sa Pilipinas, nananatiling malapit ang kanilang relasyon dahil sa regular na komunikasyon at mga pagbisita ni Sandro. Ayon sa mga malalapit sa kanila, si Edith ay laging nandyan para kay Sandro, nagbibigay ng gabay at suporta sa bawat desisyon ng kanyang anak. Hindi rin mawawala ang kanilang masayang kwentuhan tuwing magkasama sila sa mga biyahe at pagkain sa labas, kung saan nagpapalitan sila ng mga kwento at karanasan. Samantala si Nino ay may bago ng pamilya. Siya ay kasal na ngayon kay Dayan Tupas at meron din silang isang anak, ang dating child star na si Alonzo Mulak. Bagamat may sarili na silang buhay, nananatiling connected si Nino at Sandro, lalo na sa kanilang bonding moments sa ilalim ng dagat. Mahilig si Sandro sa scuba diving, isang libangan na ipinasa sa kanya ng kanyang ama. Nakuha ni Sandro ang kanyang diving license sa kanyang 40th birthday, isang patunay na kanyang dedikasyon sa aktibidad na ito. Sa tuwing may pagkakataon, magkasama sina Sandro at Nino sa kanilang underwater adventures. Sila nag-e-enjoy sa kagandahan ng karagatan kung saan nagkakaroon sila ng masayang bonding na hindi matutumbasan. Ang scuba diving ay naging isang paraan upang maging mas malapit ang mag-ama at ito rin ang isa sa mga bagay na nagpatibay ng kanilang relasyon. Isa pang bagay na napapansin ng marami tungkol kay Sandro ay ang kanyang pagiging vanidoso ayon na rin kay Nino. Ayon sa kanyang ama, si Sandro ay mahilig mag-ayos ng sarili at laging conscious sa kanyang itsura. Bagamat nagkaroon ng mga pagsubok sa buhay, nananatiling matatag si Edith bilang ina ni Sandro. Sa kabila ng kanilang hiwalayan ni Nino, nagawa niyang ipakita ang walang kapantay na pagmamahal sa kanilang anak. Siya ang nagsilbing gabay at inspirasyon kay Sandro sa kanyang paglaki at patuloy na nagbibigay ng suporta kahit malayo siya sa Pilipinas. Edith's unwavering support for Sandro and his family during challenging times. Noong July 30, 2024, isang nakakagulat na balita ang nagpakalat ng matinding usap-usapan sa social media, lalo na sa mga fans at taga-subaybay ng showbiz. Ang binata at talentadong si Sandro ay nagpost ng mga misteryosong mensahe sa kanyang Instagram stories. Habang patuloy na pinag-uusapan ng mga cryptic post ni Sandro, isang nakakabilang ulat ang lumabas na nagsasabing siya umano ang biktima ng pag-aabuso ng dalawang independent contractors ng GMA Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ang naturang insidente ay lalong nagpasiklab sa mga espekulasyon at intriga sa social media. Matapos ang insidente, si Sandro ay naghain ng formal complaint sa pamunuan ng Kapuso Network. Bilang tugon, naglabas ng official statement ang GMA na nagsasabing kanila nang iniimbestigahan ang insidente at tinitiyak na magkakaroon ng patas na proseso sa pagresolba ng kaso. Sa gitna ng kontrobersya, si Edith na kasalukuyang nasa US ay hindi napigilang ipahayag ang kanyang matinding galit at pangamba para sa kanyang anak.
Ayon sa mga ulat, galit na galit daw at nag-iiyak si Edith nang malaman ang nangyari kay Sandro. Hindi lamang siya nanatiling tahimik, sa katunayan, gusto raw nitong ipatulfo ang mga lumapastangan umano kay Sandro. Ang damdamin ni Edith bilang isang ina ay madaling maunawaan. Ang kanyang puso ay nagdurugo sa iniindang trauma ng kanyang anak at hindi siya magdadalawang isip na ipaglaban ang karapatan ni Sandro. Samantala, ang ama ni Sandro na si Nino ay nagkaroon din ng cryptic post sa kanyang Facebook page na tila may kinalaman sa issue. Ang kanyang post na "Inumpisahan nyo, tatapusin ko" ay nagpasiklab ng mas matinding intriga sa publiko. Ang kanyang matapang na pahayag ay nagsilbing indikasyon na ang pamilyang Mulak ay handang ipaglaban ang kanilang anak at hindi basta-basta magpapadaig sa kinakaharap na pagsubok. Hindi rin nagpaiwan ang stepmother ni Sandro na si Dayan. Sa kanyang Facebook page, naglabas siya ng kanyang saloobin na puno ng galit at emosyon. Bagamat hindi niya tahasang tinukoy ang insidente, ang tono ng kanyang post at ang paggamit ng mga salitang kademonyohan at kababuyan ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkadismaya at galit sa nangyari. Ito ay isang malinaw na senyales na ang buong pamilya ni Sandro ay hindi papayag na malampasan lamang ang isyong ito ng walang hustisya. Noong August 7, 2024, sa gitna ng pagdinig sa Senado, hindi napigilan ni Nino ang kanyang emosyon. Habang isinasalaysay niya ang nangyari, siya ay umiyak habang binabalikan kung paano nanginig sa takot si Sandro sa insidente. Ayon kay Nino, hindi niya inakala na daranasin ng kanyang anak ang ganitong klaseng pagsubok sa kabila ng lahat ng kanilang paghahanda at pag-aalaga. Ang kanyang mga pahayag ay lalong nagpaigting sa panawagan para sa hustisya para kay Sandro. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagbaha ng suporta mula sa netizens at mga kasamahan nila sa industriya para sa pamilya Mulak. Marami ang bumilib sa tapang ni Sandro na harapin ang kanyang sitwasyon kahit na ito ay napakabigat at puno ng kontrobersya. Ang kanyang paglantad at pagbubunyag sa naranasan ay isang hakbang tungo sa paghahanap ng hustisya at isang malakas na mensahe na ang mga biktima ng pang-aabuso ay hindi dapat manahimik. Ang walang hanggang suporta ni Edith sa kanyang anak na si Sandro ay isang malinaw na halimbawa ng pagmamahal ng isang ina. Sa kabila ng distansya, walang sino man o anumang bagay ang makakapigil sa kanyang hangaring mapanagot ang mga taong nanakit sa kanyang anak. Ang kanyang pagtindig, kasama ng suporta ng buong pamilya Mulak, ay isang patunay na ang hustisya ay walang pinipiling oras o lugar. Ito ay nararapat na makamtan ng sino man, lalo na ng mga inosenteng biktima tulad ni Sandro. Sandro attempted to stay positive for his mother's sake. Noong Lunes, August 19, 2024, isang makasaysayang araw para kay Sandro nang magsalita siya sa Senate hearing ng Committee on Public Information and Mass Media. Ang pagdinig na ito ay isang mahalagang hakbang para kay Sandro upang ilahad ang kanyang saloobin ukol sa mga seryosong aligasyon laban sa mga suspended GMA7 independent contractors na sina Jojo at Richard. Ang mga reklamong ito ay may kinalaman sa inihain ni Sandro sa Department of Justice. Ang Senate hearing ay nagbigay kay Sandro ng pagkakataong mapakawalan ang bigat ng kanyang kalooban na matagal na niyang tinitiis. Pagkatapos ng kanyang virtual testimony, agad na nag-post si Sandro sa kanyang Facebook page ng isang quote card na naglalaman ng mensaheng, "I will not be silenced, the truth will prevail." Ang mensaheng ito ay malinaw na tugon sa paulit-ulit na pagtanggi ni na Jojo at Richard sa mga aligasyon ng pang-aabuso na kanyang isinasampa. Ang kanilang pagtanggi ay nagpapakita ng kanilang patuloy na hindi pag-amin sa mga paratang na naglalagay kay Sandro sa isang mas mahirap na posisyon. Sa sumunod na post si Sandro sa social media, binasag niya ang kanyang pananahimik at ipinahayag ang kanyang dinaranas na emosyonal na hirap mula nang mangyari ang insidente. Sa kanyang post, sinabi niya, "What you did to me, it wrecked me." Ipinahayag din ni Sandro ang kanyang pangamba na ang nangyari sa kanya ay maaaring mangyari rin sa iba, kaya't ibinahagi niya ang kanyang karanasan upang magbigay babala. Sinabi niya rin na sinusubukan niyang maging maayos para hindi mag-alala ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina na nasa Amerika at patuloy na nagdadalamhati dahil sa pakiramdam na hindi siya naprotektahan. Ang kanyang pahayag ay nagpapakita ng matinding pagsisikap na itago ang tunay na nararamdaman upang hindi mag-alala ang kanyang pamilya, partikular na ang kanyang ina na nasa malayo.
Si Edith ay araw-araw nagdadalamhati at nagsisisi sa kanyang sarili dahil sa pagkakalayo sa kanyang anak. Ang pakiramdam ng ina ay tila siya ay hindi naging sapat na protektor sa kanyang anak na nagdudulot sa kanya ng matinding emosyonal na sakit. Dagdag pa ni Sandro, "Thank you to all my friends and family who always check up on me. I really appreciate it. Ang laban ko ay para din sa lahat ng inabuso. The truth will prevail." Ang mensaheng ito ay nagpapatunay ng kanyang determinasyon na magpatuloy sa kanyang laban para sa katarungan, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng mga biktima ng pang-aabuso. Kasunod ng mga pahayag ni Sandro, nagbahagi siya ng isang post mula sa Instagram page ng The Unsilent Survivor. Ang post na ito ay isang pahayag ng suporta sa mga biktima ng pang-aabuso at nagpapakita ng kanyang layunin na magbigay lakas sa iba na makipaglaban din para sa kanilang karapatan.